Ano nga ba ang dapat nating gawin? Yung sinasabi ng kumpanya or yung sinasabi ng mga kaibigan at may mga mekaniko pa na nagsasabi na pwede nating isagad dahil yun daw yung tama pag engine break-in. Aking ibabahagi ang aking karanasan sa inyo dahil itong bagong motor ko ay tapos na sa kanyang engine break-in. Sabihin ko sa inyo kung ano yung nangyari sa aking engine break-in. Ang ginawa ko, sinunod ko yung mga payo na pwedeng isagad ang mga motor sa engine break-in. Ginawa ko, sinagad ko, takbo ko ay 100 plus. Anong nangyari sa ating motor? Una, yung hindi pa ako nag-engine break-in, yung normal lang yung takbo ko sa bahay, doon sa trabaho, hatid sundo. Hindi ko pa nilagpas sa 100 yung takbo. Kumbaga chill ride lang yung ginawa ko. Napaka-smooth ng takbo ng motor natin. Walang vibration. Pag pinaandar mo yung makina, napaka-smooth ng kanyang tunog. Ngayon, nung sinagad ko na siya, so hindi ko sinunod yung payo ng kumpanya na 5,000 RPM lang. Basta bago pa, wala pang lagpas 1,600 kilometers. Ngayon, pagkatapos ng aming long ride, tapos na kaming mag-engine break-in, meron akong naririnig na hindi maganda sa motor. So, nung una, napaka-smooth ng kanyang tunog, napaka-smooth ng takbo niya, walang vibration. Pagkatapos ng engine break-in namin, meron akong naririnig na hindi maganda sa motor. Parang napapansin ko rin na medyo mabibrate na yung makina or yung motor natin. Paandar natin yung motor at pakinggan nyo yung tunog ng makina. Sa mga expert dyan, please comment kung okay lang ba yung motor ko, normal lang ba? Kasi sa akin, meron talaga akong naririnig na hindi maganda. Ayan po. So, pakinggan ninyo. Ngayon, para sa akin, mas maigi talaga na i-follow natin kung ano yung sinasabi ng kumpanya ng motor o yung nakasulat sa manual ng ating mga motor. Dahil sila yung eksperto pagdating sa ganyan. Tingnan yung nangyari sa motor ko. Iwan ko lang kung guni-guni ko lang ba yun o basta merong tumutunog na hindi maganda at medyo mabibrate na rin yung motor natin.